Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw sa inyo mga kainags, ano? At magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? Nako po, nandito na tayo sa, syempre, San Jose Occidental, Mindoro mga kainags, ano? Yan, naka! Kita nyo naman yung mga huni ng ibon sa umaga pagkagising natin. Alas 6 ng umaga ngayon uli mga kainags, ano? Araw ng Tuesday. Ngayon ay January 13, 2026. Oh, diba? At kung napapansin nyo, ang aking paako ay magaling na po. Ayan, oh. Hindi na po tayo gumagamit ng tungkod ngayong araw na to. Makalipas ang ilang araw, napilay ako Friday, Sabado dumating ako dito sa January 10, dumating po ako dito sa San Jose Occidental, Mindoro. 11, 12, halos 5 araw. O 5 araw na ngayon. Actually, nung kahapon, yung pang-apat na araw na pilay ako, medyo magaling na po yung aking paa. So talagang pinahinga ko ng todo yung aking paa dahil sa sobrang napuwersa nung tayo'y naglakad ng ilang araw nung pagdating natin mula sa Canada mga kainags. Grabe, bumawi ang ating katawan. Pero anyway, ngayon ay umpisahan natin muli ang pamamasyal dito sa San Jose Occidental, Mindoro. Yan, pero teka muna, magko-coffee muna ako. At by the way, nako, ang ating mga alagang aso, nako, ito yung aso natin dati, no? Si Coffee at si Pepsi. Ito yung anak nila. At saka yung isa na yan. Asan na isa? Ayun, nagtatago yung anak nila isa. Yan, anak nila dalawa. Yan, nako, mapaparami yung mga pinapakain natin ngayon. Hello. Yan, syempre mga kainis, masayang-masaya tayo at nakita natin silang muli. At kung napapansin yung aking short, yan nanggigitata kasi binadambahan ng mga aso. Pero okay lang yan, importante, mahalaga. Sobrang saya natin, nandito na tayo sa ating probinsya. Libre ang malunggay. Ayan, malunggay Libre ang saluyot. Pero syempre mamamalengke tayo. Mura lang naman dito yung saluyot, kalamansi, malunggay, at lahat ng mga mahal na pagkaing Pilipino sa Canada. Dito po ay napakamura. Pero kung meron tayong makikitang saluyot na ligaw, pipitasin po natin yan. Siyempre gusto ko yung nagha-harvest tayo ng mga gulay. Di po ba? Yan, ako, napakaganda ng mga halaman na nasa harapan natin. At siyempre yung mga huni ng ibon, nako po, at tiktilaok ng manok. Panginoon, maraming salamat po. Sila. Hello, nako po yung short ko. Yan. Ay, nako. Nandito na tayo. Nako, mga halaman. Hilig talaga sa halaman ng nanay ko, Yung kanyang grotto. Kung naalala nyo, yung aking mga kababata doon sa San Francisco, California, USA, America! Shout out kay Fidel Sanchez. Bumalik ka na sa San Jose. Yung naging sponsor natin sa yung namasyal sa atin sa San Francisco, California. Kilala nyo sila, di ba? Isang taon na rin yun nung pumunta tayo ng San Francisco, California. January din yun. January 11 or 12, something like that. Kabayang bundat. Ganon din po yung date na pumunta tayo ng San Francisco, California. Dito po sila nakatira. Sa bahay na yan. Yan. Ito po yung bahay nila. At yung bakod na yan po, sumasampa kami dyan para mag-meet, magkita-kita kami. Halimbawa, gusto kong pumunta sa bahay nila, dyan na po ako sumasampa. At gusto nilang pumunta sa bahay namin, dito na rin sila sasampa. Yan po, kaya very memorable po yung bakod na yan. At yung bubong nila na yun, kasi doon sa bubungan nila, doon po kami tumatambay sa bubungan nila na yun. At doon po sa mga hindi nakakaalam, itong bahay po namin, pangatlong bahay na po to. Ang unang bahay po namin, kubo. Kubo siya, as in yari, isa pawid. Tapos tabla, lawanet, yung plywood, yung dingding namin, Tapos ang problema, inaanay. Kaya nakaipon-ipon ng pera yung nanay at tatay ko. Nagpatayo sila ng pangalawang bahay namin. Semento naman siya. Yung semento, yung walang finishing.
Talagang simento lang nakatayo. Tsaka bubong, yero. Tapos nawalang kisame. Kaya pag mainit ang panahon, ako naman talaga naman parang nasa loob ng oven, talagang pinagpapawisan ka sa sobrang init. Tsaka mababa lang yung bahay namin dati. Kita nyo, pag mababa ang bahay nyo, mababa yung bubungan nyo. Pag mainit, nako, sobrang init talaga sa loob ng bahay. Tapos walang kisame nga eh. Yan. Tapos nung nag-retire na ang tatay ko, nag-retire na siya sa trabaho niya, saka po nakapagpatayo sila ng bahay na ganito. Kasi dream din po ng nanay ko na magkaroon ng bahay na ganito. Kaya lang, hindi ko napapansin nyo. Nagkakanda sira-sira na siya. Pero ang balak ng aking bunsong kapatid, si Mr. Engineer, gusto niya i-renovate to. Siya yung namamahala rito. Kumbaga nag-iipon-ipon lang siya para ma-renovate to. Wasak na pala yun. Ayun, no? Naku, wasak na pala yun. Natayo po to 1995 yata tinayo to, 1996, ganyan po. Naku, mukhang ulan tara, maambunan tayo, pasok po muna tayo. Yan tapos ang ulam natin, syempre, pinagmamalaki ng San Jose Occidental Mindoro, longganisa at sabaw ng malunggay Nako, yan yung longganisa natin. Tapos sinangag nako po, napakasarap, siguradong tataba ako dito mga kainags Sasawsaw lang natin sa suka. Nako po, eto na sarap, grabe. Sarap pala man sa tinapay ko. Kain po tayo. Nay. So, Nay, pakabusog ka Ulam ni nanay Nako po. Itlog. Lupo ka na, Nay. Siyempre, kuha tayo ng saging na saba, mga kainags. Nako, panghimagas natin. Ayun, naubos ko na yung soup ng malunggay. Eto, masarap to. Ay, ingat. Gulat ako Gulat ako. Tabi kayo dyan. Dadaan ng Reyna. Tara na, samahan kita. Yung kamay ko mo. Ay, nga pala, may pilay nga pala yung kamay ko. Sumunod ka na sa akin kasi pupunta si nanay sa grotto niya at magdadasal daw siya. Tatakot siya sa mga aso, baka dambahin siya, matumba siya. Hehehehe. Yan, pupunta si nanay dyan para magdasal sa kanyang grotto. Hindi mo siya, walang ulan. Kanina, medyo maambon-ambon. Ayan, kapit ka na sige. Uy, ano to, alugbate? Naku, may alugbate pala rito, no? Sarap ulamin ito, yung talbos nito, alugbate, Naku. Ayan, sige. Ayan, so nandun lang tayo nakaupo mga kainags, Ayan, yan natin si nanay dyan. Umuwi tayo dito sa Pilipinas. Ito po yung unang pintuan namin. Yan, sa harapan. Tagal lang yan, hanggang ngayon buhay pa rin Maglalaba po tayo ngayon. Ayan buhay probinsya. Siyempre, yung ginagawa talaga ng araw na hindi tayo gagamit ng nawasa. Yung mano-manong pagbomba ng poso mga kainags Lalagyan ko muna ng tubig to. May dumi-dumi pa. Lalagyan ko muna ng tubig yan, tapos lalagyan natin ng powder. Diba? Teka muna, bobombahin ko muna to. Yun. Diba? Kita nyo naman mga kainags Lubog muna natin yung mga damit natin. Babad muna natin para mas madaling matanggal yung mga dumi, mga libag, mga nanggigitatang libag mula sa katawan ni Inags. Yan. Diba? So, sa Canada mga kainags lalagay na lang natin sa washing machine yung pinagbihisa natin. Ida-dryer mo, ganun lang kadali Pero dito sa probinsya, syempre, iba ang buhay natin dito. Wala kaming washing machine dito kasi ayaw ng nanay ko Alam niyo yung mga old style, gusto niya ganun pa rin. Kahit kami ng mga bata kami. Although hindi kayang bumili ng nanay ko at ng tatay ko ng washing machine, talagang nakasanayan po namin na kami po yung naglalaban ng aming mga damit mano-mano. Naranasan ko nga. Nagkanda sugat-sugat yung aking mga daliri dahil sa pagkukuskus ng mga labahan ko. Ayan.
Grabe, ang hirap pala. Ngayon lang uli ako nakapaglaban ng ganito, mano-mano, no? Mula nung lumuwas, nagbakasyon din tayo dito 2 years ago. Eh, syempre, nasanay tayo na may washing machine sa Canada, di ba? Ngayon, nakakailan damit pa lang ako, 3, tapos 2 medyas, oh. Ang sakit na agad ng likod ko, ng balakang ko, ng braso ko. Para na rin tayo nag-shovel ng snow, no? Pero ganun talaga mga kainags, ano? Yan talagang buhay natin dito. So, umpisahan ko lang, malapit na rin naman matapos to. Ilang piraso na lang, ano? Tsaka meron pa pala rito, yung jacket at pantalon natin. Para mas madali pa yata mag-shovel ng snow, ah. Hindi, joke lang. Diyos ko, ang hirap talaga. Hirap talaga maglaba. Parang ang sarap ng buhay ko sa Canada. Kakukuskus. Ay. Pero ano, tapos na tayo magkusot mga kainags, ano? Babanlawan na lang natin. Yan. Naipon kasi yung labahan natin mula sa Maynila nung nagbakasyon tayo, di ba, sa Calentong. Pero pagkatapos yan, pasarap na uli tayo. Pinawisan ako, grabe. Ay, so inuna muna natin yung mga short mga kainags, ano? Tapos ihahanger ko na lang. So ayan na yung mga nalabhan natin, no? Ang init, grabe. Para akong bumabalik nung 1980s. Ay, salamat. Ayos na. Natapos na. Ayan mga kainags, ano? Kumakain na. Kaya lang, 2 lang yung kainan nila, no? Salo-salo. Kailangan siguro magdagdag pa tayo ng 2. O sige, pag nabusog na kayo, kain na yung mga hindi pa kumakain, ha? Ha? O sige na, sige na. O Pepsi, kumain ka na rin mamaya. Paunahin mo muna yung mga anak mo, ha? Ito yung tatay nila, eh. O syempre, habang nandito tayo, tayo ang magsisilbi kay nanay. Alagaan natin. Yan. Ito kasi wala kasi kaming toaster. Pinapatoast si nanay dito sa kawali. Ininit natin yung kawali. Pag uminit na yung kawali, papainitin na natin ng ganyan, no? Yan, o. Yan, ganyan, no? Ilan gusto mo, Nay? 2 sa isang piraso lang ako. Yan, yung tinapay niya, ano to, hindi ko alam kung hindi ordinary yung tinapay ito, eh. Okay na to, ayan. Nay, mainit na, Nay, oh. Maunahan ka ng langaw, sige. Alam nyo naman sa probinsya, mga kainags, ano? Meron tayong almusal, pagpatak ng alas 10. Merienda naman, pagpatak ng alas 12. Tanghalian na naman, pagpatak ng alas 3. Merienda na naman, pagpatak ng alas 6 or alas 7. Hapunan na naman, mga kainags, ano? Kasarap ng buhay talaga. Hindi raw nagustuhan ni nanay yung luto ko, eh. Masyado raw gusto niya merong brown. Tingnan natin kung paano lutuin ni nanay. Oo, ito. Ganyan. Kasi dumidikit sa ano, kaya inahon ko na, eh. Ay, pinaliitan ko, eh. Okay. O, next time, alam ko na. Ikaw, gusto mo. Oh, yan, ganun. Wow, ganyan pala gusto ni nanay, oh. Sana iyo. Sana. Wala na, tapos na, kinain ko na. Ay, sus, gino. O, sige na. Kain ko na, eh. Ano yun? Oh, yan. Mamaya na yun, mamaya. Mamaya isa, baka masunog yung isa. Pinatay ko na, eh. No, sige, sige. Anyway, si nanay naman ang gusto niyan, eh. Kakain niyan, eh. Kinuha natin yung panungkit ng nyog, mga kainags, ano? At bibirahin na natin yung mga nyog na nandoon, no? Yan, medyo mataas-taas na kasi. Dati mababa lang yan, eh. Mababa lang dati yan, pero namumunga na. Pero ngayon, medyo mataas-taas na ng konti, ano? Alin kaya ang buko dito? Anyway, ito mukhang buko rito. Kaya lang, baka mabagsakan yung halaman ng nanay ko. Yari ako. Ito, paano kaya malaman kung buko? Ito mukhang buko to, mga kainags, ano? Ito. Ito buko rin to. Pero gusto kong test. Kaya lang, teka muna, mga kainags, ano? Yun, bumagsak. Ay, sana buko. Mukhang buko nga. Ayos. Buhay probinsya. Pati paghawak ng gulok, di ko na alam, ah. Natakot na ako, ah. Buko, mga kainis, oh.
Ang ganda. Buko nga. Sakto. Sarap. Sabaw ng buko mga kainags. Oh. Nako po, ito yung pinakamasustansyang tubig eh, no? Sarap. Pwede sa gaw to. Nako. Papunta pa lang sa buko. Hilaw pa pala to mga kainags, ano? Yan. Sarap. Yan. Sarap neto. Grabe, oh. Panginoon, salamat po. Sarap. O, tapos meron nang nakahanda rito yung ano, no? Yung ating kasama rito sa bahay kanina. Naghanda na siya ng talbos ng sili. Kasi iinitin na lang natin to. Tinimplahan niya na. Siyempre, native. Native na manok, mga kainis. At magluluto tayo ng tinolang manok. Ay, hindi pala tayo magluluto. Luto na yung tinolang manok. Iinitin na lang natin. Yan. Medyo may sipon po ang inyong lingkod. Kaya medyo ang performance sa pagbablog ay apektado. Medyo pero okay naman po kasi madalas tayong umiinom ng tubig. Tapos nararanasan ulit nating magyapak. Actually may tsinelas ako eh. Kaya lang gusto kong i-feel yung probinsyang buhay, no? Ito. Tingnan natin ito at kumukulo na. Nako po, napakasarap. Lagyan na natin tong ating talbos ng sili mga kainags, ano? Sarap niyan. Panalo. Teka muna, saan ba yung sandok? Kukuha muna ako ng sandok at papakainin na natin si nanay. Ayun pala eh. Pala yung mga sandok eh. O, diba? O. Eto na mga kainags, no? Yung kay nanay, binigyan natin siya ng chicken breast, yung pitcho. Tsaka ano ba tong isang to? Hindi ko alam eh. Pero importante, makakahigop siya at ako ng sabaw. Syempre mga kainags, ano? Halika na, nay. Kain na tayo, nay. O, yan na. Kain na tayo. Naku, napakasarap, oh. Eto na, mga kainags, ha. Ay, kain po muna tayo. Kasama natin si nanay, oh. Nay. Hello, kakano. Hello. Hello, pagkain tayo. Yan. So, ito mga kainags. Naku, Panginoon. Sarap. Buhay probinsya. Ang sarap pa naman nung kumakain ka ng mainit na sabaw tapos pinagpapawisan ka, no? Nako, sarap. Ito yung mga namimiss natin pag nasa Canada tayo, eh. Mainit ang panahon, mainit yung kinakain mo, sigurado. Habang kumakain ka, labas ang pawis. Nako. Hanggang sa muli po. Thank you. Nang ingin. Ay, nakuon pa yata to. Teka.